Dahil nga hindi na napapractice yung mga exhibition mo. So, anong mangyayari? Hindi na kasing galing nung dati. Lalo na kung 50s, 60s, 70s ka na, pwedeng mag-develop na yung erectile dysfunction na tinatawag o yung hindi pagtayo agad ng ari ng lalaki. And for today's video is another concern video. Sabi niya, "Hello Miss Ting. It's been a while na din po ako na walang talik. Minsan, irritable ako, lalo na sa work ko. Ano po ba ang nangyayari sa katawan ng tao kapag wala ng talik? Salamat." Okay, at some point in our lives, we go through a dry spell. Tagtuyot. Yung minsan kahit gusto mo talaga, wala eh. Wala tayong magawa. Wala tayong kapartner, malayo ka dun sa kapartner mo. Yung dry spell na tinatawag or tagtuyot, tumatagal yan minsan ng weeks, months, or even years. Lalo na nung dumating yung pandemic, na hirapan yung mga tao na nasa long-distance relationship na magsama uli, or minsan naman nandito lang, sa isang lugar lang, isang country, pero because of social distancing, so medyo naging aware tayo doon at nag-ingat tayo. Doon naman sa mga couple na magkasama talaga sa bahay or mag-asawa, dahil nga marami silang time na ini-spend nila together, so, ang nangyayari, nagkakasawaan. Naliles yung masturbation, naliles yung sex, gawa ng kung ano-ano na iniisip nila dahil sa nangyayari nga sa mundo ngayon. Alam natin na sa isang relasyon, ang sex is a great way to connect with your partner. And without it, maapektuhan talaga yung relasyon ninyo. But what actually happened to your body kapag wala ka ng sex life? Or you don't have sex for a long time? Number 1, you get more stressed out. A great night with lovemaking, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng magandang pakiramdam sa buhay mo. Kahit na yung boss mo, binibigyan ka ng napakaraming deadlines, still manageable yon dahil meron kang talik. Apparently, there's a scientific reason for that. Kasi nga, kapag ikaw ay natatapos o nag-orgasm, nagre-release ka ng hormones na tinatawag na endorphin. Endorphins improve to a better mood. So, kung wala ka ng talik na matagal na sa katawan mo, mas mahihirapan ka i-coping yung mga stress mo. Yan na yung tinatawag na dry spell at very frustrating yan. Number 2, your immune system gets weaker or humihina yung ating immune system. Orgasm are incredibly beneficial to your immune system. May isang grupo ng mga doktor na nag-conduct ng isang survey and study. Humingi sila sa isang pasyente ng saliva or laway nang nakikipagtalik ng once or thrice a week. Doon nila na found out na ang taong may ganitong habitual na pakikipagtalik at least 1 or 3 times a week at napag-alaman nila na ang saliva na nanggaling sa taong ito ay nagko-contain ng napakataas na tinatawag na immunoglobulin. Ito yung antibody na lumalaban doon sa mga sipon, ubo na pinagmumulan ng illness. So, kung wala ka ng talik for a long time, meaning opposite yung nangyayari sa katawan mo, nagkakaroon ka ng mahinang immune system. Another thing, your rhythm gets thrown off the next time na makipagtalik ka. Meaning, yung performance mo nababawasan. Kung dati, excellent ka, ngayon very, very light na lang or good na lang. Dahil nga hindi na napapractice yung mga exhibition mo. So, anong mangyayari? Hindi na kasing galing nung dati. Lalo na kung 50s, 60s, 70s ka na, pwedeng mag-develop na yung erectile dysfunction na tinatawag o yung hindi pagtayo agad ng ari ng lalaki. Another thing, mas prone ka sa mga heart disease. May isang study na nagsasabi na ang pakikipagtalik at least twice a week ay nakakalahati ang risk nila of having a heart disease. Dahil nga, hindi nila na i-release yung kanilang stress and also, hindi sila nagkakaroon ng mga happy hormones na tinatawag na endorphins. Another thing, you are risk of prostate cancer. Kung wala kang partner, tapos hindi mo pa ma-release yan sa pamamagitan ng pagsasarili, prostate cancer goes up.
Kasi di ba nga, dapat at least 21 times sa loob ng isang buwan mo na ilalabas yan to lower risk of prostate cancer. So, kung wala ka talagang partner, yan lang ang pwede mong maging kakampi during your dry spell o dun sa mga oras na tagtuyo at walang-wala ka talagang pwedeng kasama dahil nasa malayo ang iyong kapartner or single ka for the sake of your own health. So, ilan lang yan sa mga side effect kapag ikaw ay matagal nang walang talik. Ganun pa man, idagdag nyo pa rin ang pag-ehersisyo. Pareho din po ng effect yan. Yung naibibigay na benepisyo ng pagtatalik, kaya din po natin makuha yan sa pag-ehersisyo ng regular. At pagkain ng masusustansyang pagkain, prutas, gulay, at iwas mga meat. Iwas din ang mga bisyo like alak at sigarilyo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips at nasagot ko ang iyong katanungan. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po yan, and also share this video dun sa mga kaibigan na alam niyo pong matutulungan ng videong ito. Again guys, maraming salamat po at palagi po kayong manalangin at mag-iingat. Thank you for watching guys and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!